putong ito, magtungo naman tayo sa Zamboanga City kung saan patuloy rin yung engkwentro doon. Balikan natin ang ating kapusong si Ian Cruz. Ian, nasaan ka ngayon? Ikaw ba ay nasa Santa Barbara, nasa Santa Catalina? Kumusta ang sitwasyon sa iyong kinatatayuan? Kara, nandito lang ako sa Santa Catalina pero malapit din ako halos sa Santa Barbara. At ang sitwasyon dito, parang New Year's Eve, medyo sa mga sandaling ito wala lang tayong naririnig. Pero kani-kanina lamang, talaga namang matindi na naman yung mga bakbakan dahil hindi lamang mga sundalo yung nag-i-engage na dito, pati mga tangke. Talagang ito, Kara, naririnig, kung narinig mo rin dyan, may pumutok na naman. Sa ngayon, bantay sarado naman ito, ng mga otoridad, itong tropa ng Philippine Marines at Philippine Army. And nandito ang tropa din, ng PNP, yung Special Action Force, ay nandito rin, Pero sa panig nung MNLF faction ay wala tayong nakakausap mula sa kanila at wala pa rin tayong balita kung kumusta na nga ba yung mga tropa natin sa bahagi nung area na ito dito sa Santa Barbara dahil very limited lamang Kara yung movement natin. At sa mga sandaling ito ang mga sundalo ay talagang mahigpit talaga yung seguridad dito, bawat tumadaang mga sasakyan kung mayroon man lang papasok ay kailangan clear nila dahil nga baka maaring mapasukan sila ng mga infiltrators na maaari namang makasama doon sa mga tropa natin na nag-ooperate ngayon, Kara. At ito yata yung intent nitong nakikita nating live video ngayon, Ian, na parang may barikada rito at binabantayan ng mga sundalo at chinecheck yung mga lumalabas, pumapasok ng sasakyan. Ito ba yun, Ian, yung dinidescribe mo? Jun, hindi ko nakita yung video, pero yung kung may barikada, usually kasi ang ginagawa ng mga tropa natin, kung merong frontline, meron ding mga blocking force. So kung nakikita nyo na yan, yan yung medyo nasa labas na, nung putukan, sila naman yung blocking force para hindi makapasok o mag-reinforcement yung kalaban, wala makakapasok dun sa area. So ganyan yung ginagawa nila, parang concerted effort para ma-prevent yung paglabas ng mga nasa loob na ng mga faksyon at hindi naman makapasok din, yung tropa ng mga kalaban papasok dito sa area na kung saan nga may nagaganap na bakbakan sa ngayon, June. Iyan, bigyan mo nga kami ng kumaari lang, bigyan mo kami ng overview nung sitwasyon. Kasi parang ang nasisense namin dito, napakagulo, hindi mo malaman kung nasaan confined na area yung MNLF, kung kalat-kalat ba, nakasentro ba sa isang lugar, at kung napapalibutan ba sila ng mga sundalo, o ano ba talaga ang sitwasyon? Ang sitwasyon ngayon, June, ang mga sundalo natin ay nakakalat, hindi natin siyempre maaaring sabihin yes, of course, kung nasaan sila ngayon, pero I can assure you na nakapalibot sila dun sa area kung saan nga nandoon itong mga tropa ng paksyon ng MNLF, dahil ang aim kasi nila, yun, June, narinig mo siguro yun, meron, sniper yun. So pagka mga paisa-isa, sniper yun. Ang tropa naman natin, nakahanda sila rito. Like naman yung mga una na nating na-report, nakapalibot talaga sila dun sa area, particularly nga itong concentration area, yung Santa Catalina at Santa Barbara, dahil ang mission kasi daw nung kabilang paksyon ay gusto nilang magpunta doon sa City Hall na hindi naman kalayuan dito, mga more than a kilometer lang, at gusto nilang magdeklara ng independence noon. Yan ang piniprevent ng ating mga tropa dahil syempre kung magagawa nila yan, ayaw nila yan, ina-avoid nila yan, pero sa mga sandaling ito, June, itong area na kinaroroonan natin, kung may nakikita kayo nga live video ngayon, makikita mo talagang deserted yung area kasi nga ang mga tao dito ay nag-evacuate na, halos lahat ng mga tao dito. Siguro kung may mga bahay man dito, ay mangilan-ngilan na lang siguro yung nasa loob dahil nagbabantay lamang sila ng kanilang mga gamit. At yung mga tindahan, kung makikita mo dyan kung may video kayo dyan, kung may tindahan dyan, lahat nakasarado yan dahil nga halos lahat dito, grocery, pharmacy, kainan o gasolinahan, walang nagbubukas kasi nga minsan dyan may nangyayari, may concentration area tayo dito, yung Santa Catalina, Santa Barbara, pero minsan naman ay may nangyayari din bakbakan sa labas ng mga area na to. Pero definitely Jun, yung tinatanong mo kung kumusta ang sitwasyon, nakapalibot ang ating mga tropa mula sa Philippine Army, Philippine Marines,
At yung Special Action Force, kasama rin sila rito, no? Ng PNP naman yan, June. So yung... At Ian, kanina sinabi sa atin ni Ivan na may posibilidad daw na may ilang mga tropa ng MNLF na nakikisama doon sa mga civilian civilian community, sa civilian population. Tama yan, ano? May mga posibilidad na ganyan. At ang isang nakakalungkot pa nga, ano, na ginagamit daw yung mga bata na mga parang espiya nila, yung parang spotter nila, na parang sila yung nag-a-assess kung nasaan yung mga tropa ng militar, kung ano mga dala nila, mga may tangke ba dyan, ano, kung ilan sila. At sila naman yung nagpupunta doon sa loob at sila yung nagsasabi kung ano yung situation para pag gumawa sila ng mga tactical moves ay maka-counter nila yung gagawin man lamang nitong mga puwersa, no, ng ating sandatang lakas. So yan ang nakakalungkot at magpapakaka nga rin, ano, sa gitna ng mga putukan, baka may mapansin na mga bata dyan, yun, maaaring yun na yung mga sinasabi na naglalaro mga bata, na kunwari naglalaro mga bata, pero sila talaga ay nagiging espiya lamang, ano. Pero, Jun Cara, alam mo, dito sa operation na to, no, nakita rin natin, ano, merong bukod sa mga sundalo at mga pulis, may nakikita rin tayong taga-Commission on Human Rights. May napansin tayo kanina na dumating na nagmamasid sila kung ano ba yung ginagawa ng ating mga sundalo, kung maayos ba o naaayon ito sa mga tinatawag na rules of engagement, ano? Dahil nga syempre, hindi lamang naman ilang sektor itong naapektuhan dito, na lahat na ng sektor ay naapektuhan dahil nga sa pangyayaring ito. Cara Jun. Itong nakikita nating video, napaka-stark contrast, Cara. Oh. Yung sa kabila, sa baba, punong-puno, mga evacuees po yan. Sa kabilang side, halos wala ka na makitang sibilyan. Ito, nagkakaroon na po ng paggalaw yung mga tropa ng Philippine Army. Yes, itong mga uniform na ito ay galing po ito sa Philippine Army. At yung bang mga sniper fire, iyan, ay ginagantihan din ng sniper fire din ng Philippine Army o ng tropa ng pamahalaan? Sa ngayon kasi, Jun, ano, ang pinakaano kasi dyan sa sniper, syempre yung location yan, ano? Kung nasaan yung location nung sniper, yung firer nung sinasabi nga nung... Hindi pinpointed, Oo, hindi pa. Well, may mga pinpointed areas. So kapag na-pinpoint yan, maririnig naman natin yung caliber 50 ng tropa ng sundalo. June, talagang pag nagkaroon siya ng visual, maririnig natin na talagang matindi yung ginagawang pag-atake. So yun yung pattern na nakikita natin, ano. Pero syempre, hindi natin maididetalye pa yung mga ibang dahil nga operational matters na ito. At sa ngayon, ano, kahapon kasi matindi rin yung nangyaring bakbakan, kaya naman ngayon talagang pine-prevent na itong mangyari ulit ng tropa, kaya naman sabi natin nga, ano, nakapalibot sila rito, talagang maigting yung ginagawa nilang pagbabantay at lalo na yung pag-ikot sa area. Cara Jun. Pero ang pinaka-worrisome dito, June, iyan ay yung fact na merong civilians na hawak yung MNLF. Wala pa kayong sightings nitong yung mga sinasabing hostages, iyan, or any update tungkol dito sa mga bihag na kanilang hawak ngayon? Cara, alam mo kahapon, ano, napakapalad nga natin, ano, sa GMA News dahil dun sa 1 minuto na may ipinakita ng mga more or less 10 mga lalaki na nagwawagay na wagayway ng puting tela. Oo, sila yung first na nakita, ano, out of doon sa mga sinasabing 180, 160 na mga bihag. May mga nagsasabi naman kahapon ang ginawa naman nilang figures ng pamahalaan ay 60 to 80, pero regardless sa dami ng mga bihag, ano, kung ano man yung bilang nila, at least may nakita tayo. Kahapon nakita sila natin, ano, wala pang 1 minuto sila ipinakita at nasa likod lamang daw nila itong paksyon ng MNLF. So, ibig sabihin, kung may ganong senaryo, maring parang shield sila, no? Pero tinatanggi naman yan, siyempre, ng pamunuan ng MNLF. Pero yung mga nakita natin na more or less ang mga kalalakihan na yan, wala naman silang posas o hindi man sila nakagapos, pero may hawak silang puting tela at winawagayway nga nila ito, no? Parang sign ng ceasefire, pero pinabulaanan din naman ng MNLF na may ceasefire silang inilatag, pinabulaanan din nila na mayroong ang ceasefire, ang pinabulanan din ng AFP na may ceasefire din sa panig nila. So, pagkapwa sila talaga, nagsasabi na walang ceasefire. Pero ang stance naman ng military tsaka ng police ay defensive lamang. So, kung hindi naman bumabaril yung kabila, hindi naman sila babaril din, ano? So, gumaganti lamang ang tropa ng militar tsaka ng mga sundalo kung mayroong bumabakbak sa kanila sa side ng mga itinuturing nilang kalaban ngayon, yung paksyon ng MNLF. Cara Jun. Maraming salamat sa iyo at mag-ingat kayo dyan. Ian Cruz, nag-uulat mula sa Zamboanga City.